sa paggawa ng West Philippine Sea, Yan. ha? Yun ang Baka nakita sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titingnan po niyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Nako. ang KIG? Hindi po kaming gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan at nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Nako po. May affirmative at negative, yun. At saka ang topic dapat is there, yung sinasabi kasi ni, wala raw West Philippine. Topic is should be whether there is legally a West Philippine Sea. At saka sinasabi ni Marcoleta, the Calayan Island Group are for islands are located outside the subtopic will be whether the entire form part of Philippine territory even if some parts are outside our exclusive economic zone. Yung Justice, mga issue na ni-raise niya, yun dapat. Ito na, biglang nag-U-turn si Senador Rodante Marcoleta sa kaniyang banta na magsampa ng kaso na treason daw. Ang kasong treason, tinatalakay na natin ito, nasa uploaded video mga kapatid. Ayon sa napos mismo sa ABS-CBN, ito ang pahayag mga kapatid. I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang idemanda pa. Tinatraidor mo ang ating bansa. So, yun. Ito lang muna na punto. Inurong niya ang banta niya na kasong treason versus retired Associate Justice Antonio Carpio. So, ang sabi niya, basta na-pronounce na niya, guilty daw umano. Malaking problema dito mga kapatid. Bakit malaking problema? Yung banta ni Senador Rodante Marcoleta na kasong treason laban kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Pero itigil na, iniurong na, hindi niya ituloy daw. Pero iginiit na sapat ng ang pahayag niya na guilty si Carpio. So, lalong lumitaw na malaking problema ang lohika at legalidad ng posisyon ni Senador Rodante Marcoleta. Naunang tinatalakay natin sa uploaded video mga kapatid. Nasa batas sa Pilipinas, ang treason ay napakalinaw yung elemento. Ilalim sa Revised Penal Code sa Article 114. May digmaan kung saan ang Pilipinas ay sangkot. Ang kasundo ay yung akusado ay nagbigay ng tulong sa kalaban kung kaaway sa Pilipinas. At merong dalawang saksi na parehong overt act o kaya'y may confession sa open court. Kaya tinatalakay natin yan, meron bang digmaan na nangyari? Nasaan yung dalawang saksi? Nasaan yung overt act? Kung wala, yung elementong ito, walang kasong treason. Pero, yung sinabi niya na sapat na daw, basta na-pronounce niya na guilty sa treason si
retired Associate Justice Antonio Carpio. Alam naman natin na si Senador Rodante Marcolita ay abogado. Di ba? Ang kaso, dapat ang korte ang magdesisyon. At yung pahayag niya na sapat na ang kaniyang pahayag na idiniklara niyang guilty, yun, malinaw na paglabag sa prinsipyo ng due process yun at sa presumption of evidence. Hindi pwede na ang mambabatas lang at abogado ang magdeklara ng guilty. Dapat korte, dapat may paglilitis. Diba? Ang tanong dito, hindi kaya mag-U-turn si Senador Rodante Marcoleta sa kaniyang hamon na debate? Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod muli, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito at sa pagpatuloy natin sa talakayan, mga kapatid, kaugnay dito dahil bago lang, no? Biglang nag-U-turn. Di na daw ituloy yung kaso. Sapat na daw yung pahayag. Batayan sa na-post ng ABS-CBN. Pero bago dyan, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at lalo na din sa mga OFW sa iba't ibang bansa sa ating mundo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Paki-comment kung saan kayo nanood. Sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay at kung nasundan ninyo ang pagtalakay natin kaugnay dito, ang kapwa INC na si Tinig ng Karunungan nag-alaabogado kay Senador Rodante Marcolita kaugnay sa isasampang treason na ngayon nabasa naman natin na hindi na daw umano itutuloy. Oh. May mga argumento si Senador Rodante Marcolita. Ako ang inatasan ngayon sa punto por punto na magtalakay, pero bago tayo papasok sa punto por punto, ipagpatuloy natin yung ilang bahagi lamang, no? Hope di tayo mawala dahil sa pagkakataong ito, humina ang ating internet. Umina ang ating internet. Hope di tayo mawala, no? Okay. Sa pagpatuloy, punta na tayo sa pagtalakay ni Senador Rodante Marcolita. Senator Rodante Marcolita, Etong bahaging ito, atin na itong nasagot, di ba? Nasa uploaded video na. So, sa puntong ito, dito na tayo sa pagtalakay ni Senador Rodante Marcolita. merong tapang na sabihin kay Carpio, I will charge you treason. Yan. Yung sinabing si Senador Rodante Marcolita, merong tapang daw na sabihin, I will charge you to treason. Yan ang sabi ni Tinig ng Karunungan na merong tapang si Senador Rodante Marcolita na sampahan niya ng kaso si Retired Associate Justice Antonio Carpio ng kasong treason. At ito'y tinatalakay natin kanina na yung kasong treason, mga kapatid, malinaw na malinaw ano yung mga elemento ilalim sa Article 114 ng Revised Penal Code. Ang treason ay napakalinaw at mahigpit ang mga elemento. Una, may digmaan kung saan kasali ang Pilipinas. At yung akusado ay pumapanig
kumakampi. At hindi lang kumakampi, tumutulong sa kaaway ng ating bansa. Kailangan may overt act na napatunayan sa pamamagitan na may dalawang saksi talaga sa isang malinaw na gawa. At kaya'y may pag-amin sa bukas na hukuman. Ngayon, balikan natin, kung ilapat natin yung sitwasyon, may umiiral bang digmaan sa Pilipinas laban sa China o sa anumang bansa? May malinaw bang tinatawag na overt act sa pagtulong sa kalaban? Lalo na si retired Justice Antonio Carpio. Sino ang tumutukoy? Sino yung tinutukoy na kalaban? Kung wala namang formal na nangyaring digmaan. Kung wala ang pangunahing elemento, mga kapatid, ang pagkakaroon ng digmaan sa Pilipinas at sa ibang bansa, talagang automatikong bumabagsak ang kasong treason na banta ni Senador Rodante Marcolita. Hindi ito usapin ng tapang, kundi ito'y kaugnay sa legal sufficiency. Di ba? Oh. Ngayon, anong silbi sa tapang kung yung banta hindi naman, absent naman yung mga elemento. Yung mga elemento sa binanggit na kaso. Okay, tuloy natin. Ito dahilan. May ebidensya siya. Panoorin natin mga kababayan. Ito po. Yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yan. Kung may ebidensya siya, edi ang tanong dito, bakit sinabi niyang hindi na daw umano siya magsampa ng kaso? Sapat na daw umano na siya mismo nagdeklara guilty si Carpio. ha? Yun ang Baka nakita sinakop ng nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titingnan po niyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Nako. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan at nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Nako po. Yan yung pinag-usapan natin Ngayon, nung ang nakaraan. mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yun. Kasi Yan. Dito lang muna mga kapatid na punto, no? Bakit ihiniwalay umano yung Kalayaan Island Group, KIG? Ang pahayag na yan na dahil nasa mapang inihain umano nila ni retired Associate Justice Antonio Carpio at nitong si Professor J. Batong Bakal sa tribunal na hiwalay ang Kalayaan Island Group, KIG, sa ating exclusive economic zone. Kaya, hindi na daw umano ito mababago. Narinig naman ang sabi ni Senador Rodante Marcolita. Pero, alam nyo, yung pahayag ni Senador Rodante Marcolita, maling interpretations sa batas mismo at naging ruling sa arbitral tribunal. Bakit? Tandaan natin, magkaima ang konsepto ng Kalayaan Island Group at sa Exclusive Economic Zone. Ang Kalayaan Island Group, kung tinatawag na KIG, ay isang territorial claim ng Pilipinas na nakasaad sa Presidential number 1596 noong taong 1978, panahon pa yan ni Pangulong Marcos Sr. Samantalang ang Exclusive Economic Zone ay isang maritime entitlement na nakabatay ito sa United Nations Conventions on the Law of the Sea, yung tinatawag na UNCLOS. So, hanggang 200 nautical miles mula sa Visaline ang isang bansa. Ibig sabihin, ang Kalayaan Island Group ay grupo ng mga isla o features at
ang exclusive economic zone ay zona sa dagat kung saan may sovereign rights ang Pilipinas sa likas ng yaman. Hindi sila pareho ng legal na konsepto. Kaya natural lang na sa mapa maaring ipakitang hiwalay ang boundary lines nito. Ano ba talaga ang pinagpasihan, desisyon ng tribunal? Ang kaso sa tribunal ay Philippines versus China na dinidig sa Permanent Court of Arbitration, mga kapatid, na may deklarasyon na inilabas. Hindi nito idineklara kung kanino ang Kalayaan Island Group o ang mga isla. Ang tinutukan sa ruling ay walang legal basis ang 9-dash line ng China. Ang mga maritime entitlement ay dapat nakaayon sa tinatawag na UNCLOS. So maraming features sa sprat list na hindi islands kundi rocks sa low tide. No? Kaya walang sariling exclusive economic zone. Hindi sinasabi ng tribunal na hindi mababago ang Kalayaan Island Group o ito ay tuluyang hiwalay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So bakit mukhang hiwalay sa mapa? Bakit mukhang hiwalay? Sa mga pleadings at sa opisyal na mapa na inihain, ipinakita ang 200 nautical mile sa exclusive economic zone mula sa Palawan at hiwalay sa pagmarka sa geographic cluster ng Kalayaan Island Group. Ito ay visual clarification, no? Hindi pagtalikod sa claim. Ang legal na katotohanan, ang mga isla, kung tunay na isla under sa UNCLOS, ay maaaring magkaroon ng sariling maritime entitlement. So ang exclusive economic zone ng Pilipinas mula sa Palawan ay hindi nawala kahit may hiwalay na claim sa Kalayaan Island Group. Ang arbitral ruling ay tungkol sa maritime rights. Hindi magbabago ang territorial claim ng Pilipinas, lalo na sa Kalayaan Island Group. Ang sinabing hindi na mababago, mali talaga, mga kapatid. Sa international na batas, ang territorial claims ay hindi otomatikong nawawala dahil lang sa isang arbitration ruling. Ang arbitration award ay final na usapin ng maritime interpretation. Ngunit hindi nito tinanggal ang sovereign claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. So, ang anumang nasa Kalayaan Island Group nanatili. Ang anumang pagbabago sa claim ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng batas. Na tratado o malinaw na pagtalikod ng Estado sa naturang claim, pero hindi ito nangyari, di ba? So, ang argumento na dahil hiwalay sa exclusive economic zone sa mapa, ang Kalayaan Island Group, hindi ito at hindi daw umano mababago, ay paglito lamang sa pamamagitan ng territorial sovereignty at maritime entitlement. So maling pagbasa sa UNCLOS, maling interpretasyon sa pagiging ruling sa Pilipinas at versus China. Pero ang katanungan dito, mawala ako sa ere dahil mahina ang signal ngayon, pero ito ang ating tatalakayin. Isip ko nga din kung namatay siguro ako last year o last 2 years,
natitiyak ko sa sarili ko na magiging impyerno magiging impyerno ako. Ang daming tao sa labas. Titingnan natin sila kasi gusto nila magpa-picture kay Speed. And then, when I become born again, sinasabing born again, kasi pag sinasabi kasi born again, hindi naiintindihan ng iba yan eh. Pag sinasabi ng born again, hindi naman, pag sinabing born again is another denomination. Pag sinabi daw born again, hindi ibig sabihin na ibang denomination yon. Totoo naman na iba talagang denomination. Pero sa unang bahagi, maganda naman yung napagtanto ni dating Senador Manny Pacquiao na kung siya daw umano ay mamamatay na nagpapatuloy sa mabigat na kasalanan at imoralidad. Kahit pa may debosyon umano siya, 100% ang pananampalataya sa simbahang Katoliko. Pero ayon sa kanya, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Totoo naman ito, malinaw naman na turo ng simbahang Katoliko. Ang pananampalataya ay dapat samahan talaga mga kapatid ng tunay na pagsisisi at yung pagtalikod sa kasalanan. Ngunit narito ang problema. Dahil madalas talagang ginagamit na argumento ng mga humihiwalay sa simbahang Katoliko. Na para bang noon sila ay Katoliko ay naging makasalanan dahil kaanib sa simbahang Katoliko. Karaniwang maririnig talaga natin ito sa mga humihiwalay sa pananampalataya. Noong ako'y Katoliko, makasalanan ako. Noong ako'y Katoliko, merong bisyo ako. Noong ako'y Katoliko, babairo ako. Ngunit, hindi kailanman itinuturo ng simbahang Katoliko ang pagiging makasalanan, magkaroon ng bisyo o imoralidad. Ang kasalanan, mga kapatid, ay bunga ng hindi pagsunod sa aral ng simbahan at sa turo ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay Katoliko, kundi dahil hindi mo isinabuhay ang pananampalatayang Katoliko. Kung susuriin natin ang kasaysayan, makikita natin mga kapatid na napakaraming mga makasalanan. Ang tunay na nagbago, nagsisi at isinabuhay ang aral ng simbahang Katoliko at sila'y naging santo. Sana dyan si San Agustin ng Hippo, si Saint Maria ng Ehipto, at marami pa. Kaya ayon sa kasaysayan, sino man na makasalanan at nagiging imoralidad ang buhay, hindi dahil siya ay Katoliko, kundi dahil hindi niya isinabuhay ang pananampalatayang Katoliko. Ating tatalakayin ito. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay, lalo na sa mga bago pa lang. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Ulitin ko kung saan man kayo nakabase ngayon na nagsubaybay sa ating live streaming. Inanyayahan natin mga kapatid na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon.
Lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa iba't ibang bansa, no, sa ating mundo. May comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon. At i-share ninyo sa mga kapwa Katoliko ang ating talakayan para malaman ng karamihan at magiging kabahagi din kayo sa ating talakayan. Tatalakayin natin ang napakahalagang talakayan ngayon, mga kapatid. Ang kaugnay sa nakakagulat na pag-amin ni dating Senador Manny Pacquiao na kung siya daw umano'y namamatay noong siya ay Katoliko pa, siguradong sa impyerno siya patungo. Inisip ko nga din kung namatay siguro ako last year o last 2 years, natitiyak ko sa sarili ko na magiging impyerno magiging impyerno ako. Na when I become born again, sinasabing born again, kasi pag sinasabi kasi born again, hindi naiintindihan ng iba yan eh. Pag sinasabi ng born again, hindi naman pag sinabing born again is another denomination. So, ang born again daw, hindi nangangahulugan na ibang denomination. Talagang iba namang denomination ang born again. Bakit? Hindi ito at hiwalay ito sa simbahang Katoliko, ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na pinatunayan hindi lamang sa Biblia, Mateo 16:18, and so I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Sa original Greek Bible, Acts chapter 9:31, himyan on Ecclesia Catholis, this Judaeus kay Galilias kay Samarias, at ayon sa Gawa Kapitulo 23:11, ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nagsabi kay San Pablo na magiging saksi siya sa kaniyang iglesia patungo mula sa Jerusalem patungong Roma. At sa Roma 1:8, 7:8 sa original Greek, pistis humon katangelitay in hulo to cosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. So walang ibang relihiyon na katuparan diyan kundi ang simbahang Katoliko. Pakinggan muna natin itong bahagi sa interview ni dating Senador Manny Pacquiao. Inisip ko nga din kung namatay siguro ako last year o last 2 years, natitiyak ko sa sarili ko na magiging impyerno magiging impyerno ako. Although Yan daw. Matitiyak niya sa kanyang sarili na patungong impyerno kaluluwa niya. ang pananalig ko sa kanya, yung faith ko is nandoon 100%, but So although ang kanyang pananampalataya ay 100% daw ang kanyang pananampalataya. So kung sinasabing 100% ang kanyang pananampalataya noong siya ay Katoliko pa, pero inaamin naman niya na sa likod umano ng kanyang pagdarasal ay namumuhay siya sa makasalanan at imoralidad. Ito. sa likod niyan is after ng pagdadasal ko, gumagawa pa rin ako ng mga tinatawag natin devil's advocate ng mga kasamaan. But I just want to clarify that I'm Catholic, you know. I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Bago dyan, mga kapatid. So, nilinaw niya na siya daw ay Christian Catholic. Pero isa-isahin muna natin ito. No? Una, yung punto niya na 100% yung pananampalataya niya noong Katoliko pa siya. Pero inaamin niya sa interviewing ito na sa likod ng kaniyang mga ginagawang pagdarasal, namumuhay siya sa kasalanan at imoralidad. Ang tanong, paano magiging 100% ang pananampalataya? Kung ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasusukat ito sa dami ng panalangin o
sa pagbanggit ng pangalan ng Diyos. Ayon sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So kung ang isang tao ay sadyang pinipiling mamumuhay sa kasalanan habang nagsasabing buo ang kanyang pananampalataya, malinaw na may contradiction dito. Paano magiging 100% ang pananampalataya? Lalo na kung ang pananampalataya niya ay di nakarating sa tamang pag-unawa. Fides quaerens intellectum, ang pananampalataya na nakarating sa tamang pag-unawa. Dahil kung nakarating ito sa tamang pag-unawa, di mo natalikuran ang tunay na iglesia. Di ba? So, hindi makatarungan, mga kapatid, na isisi din sa simbahan yung personal na kasalanan. Yun kadalasan ang marinig natin. Noong ako'y Katoliko pa, namuhay ako sa kasalanan. Ang dami kong bisyo, babairo ako. Ang kasalanan ay bunga yan ng malayang pagpapasya ng tao. Hindi yan produkto at turo ng simbahang Katoliko. Ang mas mabigat na tanong, mga kapatid, kung ngayon ay inaamin niya na noon ay para siyang devil's advocate dahil hindi niya isinabuhay ang kanyang pananampalataya. Hindi ba mas mabigat ang pananagutan kung ngayon ay hinihikayat mo yung ibang mga inosente na humihiwalay sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Kung maniniwala kayo na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay may kasaysayang nagpatuloy mula pa noong unang panahon sa mga apostol, sa unang siglo, gaya sa pinaniniwalaan ng simbahang Katoliko na may saksi mismo ang kasaysayan. Ang paglayo, mga kapatid, sa tunay na iglesia at ang pag-akit ng ibang mga inosente na malayo sa tunay na iglesia ay ito'y namimiligro talaga. Diba? So, tuloy natin dahil meron siyang pahayag na siya daw umano ay Catholic. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Batay mismo sa mabasa sa kasaysayan. Ang salita bang Catholic ay nangangahulugang pwedeng gamitin sa siktang tatag lang din ng tao? Isa-isahin natin yan. Patay ang history. Tanda, pakita ko muna yung kasaysayan dito, mga kapatid. Mas mabuti talaga na pag-aralan din natin ang kasaysayan ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ayon kay isang santo, Saint John Henry Newman, isang protestante yan, na na-convert sa pagka-Katoliko at naging kardinal. Sabi niya, to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Okay? So, kaya, mahalaga talaga na ating pag-aralan, lalo na ang kasaysayan, dahil ang lahat ng mga sikta ngayon, ang lahat ng mga iglesia na lumitaw sa makabagong panahon, yun ay itinatag ng iba't ibang tao. Pero tingnan niyo, silipin niyo ang kasaysayan. Sa daming mga relihiyon ngayon na lumitaw sa makabagong panahon, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Yun ang mahirap talaga tutulan
ng ibang mga sikta. Batay na sa kasaysayan. Kaya ayaw nilang silipin ang kasaysayan. Tuloy muna natin si dating Senador Manny Pacquiao. Tawag natin devil's advocate ng mga kasamaan. But I just want to clarify that I'm Catholic, you know. I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Oh, so kinaklaro niya na siya daw ay Catholic, Christian Catholic. Isa-isahin natin. Yung una ang sabi niyang siguradong sa impyerno siya dahil namuhay siya sa kasalanan. Tandaan natin, isa sa mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo yung pananampalataya ng ating mga ninuno James Cardinal Gibbon sa pahina 30. Ito ay paborito nilang ginagamit dahil ang nakasulat dito. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin may ipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ang iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang kasalanan ng mga nahiwalayng mga So, yun ang bahagi. Ano ang sabi diyan? Gustong ipalitaw sa mga ministro na inaamin ng otoridad Katoliko umano na bulok na ang moralidad. Pero kung lilinawin natin, naging makasalanan ang binanggit diyan, hindi dahil sila'y Katoliko, dahil sila ay hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. So makita ninyo paano nila pinapilipit, mga kapatid. So ang simbahang Katoliko, marami ng mga santo. Itong mga santong ito ay nanggaling sa makasalanang nakaraan. Ang simbahang Katoliko ay ospital ng mga makasalanan. Hindi ito museo ng mga perpekto. Ang kabiguan ng mga miyembro ay hindi otomatikong kabiguan ng doktrina at turo ng simbahang Katoliko. Kung ang sukatan ng tunay na iglesia ay ang pagkakamali ng mga miyembro, wala talagang matitirang iglesia dito sa mundo. Pero ang kasaysayan nagpatunay na napakarami na mga makasalanang sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila naging santo. Kaya ang tunay na pananampalataya isinasabuhay talaga. May bunga at hindi sapat na sabihing 100% ang aking pananampalataya noon. Kung 0% naman ang pagsabuhay sa naturang pananampalataya. At kung ngayon mga kapatid ay inaangkin na natagpuan mo ang katotohanan at dapat siguraduhin din na hindi na niya mauulit ang pagkakamali noong Katoliko pa na nagsalita tungkol sa pananampalataya nang hindi ito lubos maunawaan at hindi ito lubos na isinabuhay. Ngayon, anong sabi niya na Catholic daw siya? But I just want to clarify that I'm Catholic, you know. I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Ang pahayag ni dating Senador Manny Pacquiao na siya ay isang Catholic o Christian Catholic. Ito nagdudulot talaga mga kapatid ng kalituhan. Lalo na't malinaw na siya ay lumipat sa isang born again na samahan. Sa esensya, ang pagiging Katoliko ay hindi lamang isang malawak na terminong Kristiyano, kundi tumutukoy ito sa pagiging kaanib sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Ano ba ang definisyon ng Catholic? Kung tingnan natin ang Glorier Encyclopedia, mga kapatid, malinaw ang sabi sa Glorier Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.
So, malinaw ang definition sa salitang Katoliko ayon sa Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106. Ang terminong Katoliko ay tumutukoy sa pangkalahatang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang salitang Catholic ay mula sa Grego, mga kapatid, Catholicos, kaya sa Gawa Kapitulo 9:31, Himian on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenin ikinin oy kumudumini. Ecclesia Catholis o Catholicos, ibig sabihin universal, pangkalahatan. Sa kasaysayan, ito ang ginagamit upang ilarawan ang iisang simbahan na itinatag ng ating Panginoon Hesukristo na ang simbahang ito ay isang simbahan na pandaigdigan. Kaya kung tingnan natin ang kasaysayan sa Webster's Dictionary, ito po ang mabasa natin mga kapatid. Catholic, the original Christian church before the schism between East and West of the Roman Western Church after the schism and before Reformation. Yon ang termino ng salitang Catholic, mga kapatid. At kung silipin natin ang The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, ito ang ating mabasa. Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus founded. So, napakalinaw mga kapatid sa kasaysayan. No? Na ayon sa kasaysayan, ang simbahang Katoliko ay itinatag ng ating Panginoon Hesukristo. At ulitin natin sa Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, universal general term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. At ayon pa sa kasaysayan na Compton's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024, Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects, branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So, first 1,000 years, wala pang born again dito. Wala pa. Dahil ang unang protestante, 1522 na nagtatag ng Lutheran Church. So, ang Catholic Church ay may malinaw na pagkakilanlan, mga kapatid. May istruktura, may doktrina, may apostolic succession. Kaya nga, kung tingnan natin ang Webster's Dictionary, page 544, ang definition, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles and the first pope of the Roman Catholic Church. So, meron talagang apostolic succession na nag-uugnay sa simbahang Katoliko pabalik sa mga apostol. So, kung ang isang individual ay lumapit sa isang denominasyon na itinatag lamang, mga kapatid, ng ordinaryong tao sa mas huling panahon, di ba? Hindi na ito maaaring tawaging Katoliko dahil ang salitang Catholic term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. So, ang Katoliko sa wastong kahulugan, ang term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. So, ang born-again movement, bagamat bahagi sila sa mas malawak na mga Kristyanismo, ay hiwalay sila sa simbahang Katolika at sa mga doktrina, lalo na sa pamumunuan ng simbahang Katoliko at sa mga sakramento nito. Kaya't ang paggamit ng terminong Catholic,
habang hindi sila kabilang sa simbahang Katoliko, ay hindi maaaring magbibigay ito ng maling, hindi maaari itong gamitin dahil magbibigay ito ng maling impresyon o deception, mga kapatid, sa mga tagapakinig, di ba? Sa makatuwid, ang batayan, ang kahulugan ng Catholic bilang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi maaaring iangkop ito sa alinmang siktang itinatag lamang ng tao sa bagong panahon. Yung mga sumusulpot, ang pagiging Katoliko ay hindi ito label lamang, mga kapatid, kundi isang konkretong pagkakaisa sa simbahang tuloy-tuloy na tradisyon at otoridad mula pa noong panahon ng mga apostol. Yeah? Okay. Tuloy natin. May isa pang interview si dating Senador Manny Pacquiao. Ito. What's the difference of your life noon at ngayon? Unang-una, ang malaking naitulong po sa akin is yung magulang ko. Kasi yung magulang ko, mga lalaki kami, ilan kami mga lalaki, 3 kaming mga lalaki, pinalaki kami na may takot sa Panginoon. Kumbaga sa pinamulat sa amin, bata pa kami na may Panginoon. There's a Creator. So, mula noon, natanim sa isipan namin yon, natanim sa puso namin na may Panginoon. Then later on, ganun na lang yung faith ko. So, dito sa testimony ni dating Senador Manny Pacquiao, magiging leksyon din ito sa bawat mga magulang na hindi sapat ang pagtanim na may Panginoon. Kung wala talagang foundation sa pananampalataya at pag-aaral sa katekismo, kaugnay sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Because one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Dogma nila yan. Di mababago. Ano yung indifferentism? Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Hindi yan totoo. Because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Tuloy natin. Sa Panginoon, kung gaano ako magdasal sa Kanya, no? Manampalataya sa Kanya. And then, when I become born again, sinasabing born again, kasi pag sinasabi kasi born again, hindi naiintindihan ng iba yan eh. Pag sinasabi ng born again, hindi naman, pag sinabing born again is another denomination. I mean, born again, kasi nasa... Yan. Ang pahayag ni dating Senador Manny Pacquiao na ang born again ay hindi umano nangangahulugang ibang denominasyon. Hindi ganap at hindi malinaw na praktikal na realidad, mga kapatid, ng Kristyanismo. Tama na sa konteksto ng Biblia, ang pagiging born again ay espiritual na karanasan ng muling kapanganakan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Ngunit sa aktual na kasalukuyang kalagayan, mga kapatid, ng relihiyon, ang born again ay karaniwang tumutukoy ito sa mga evangelical o protestant na denominasyon na hiwalay sa Roman Catholic Church. Kaya kung sasabihin na hindi ito denominasyon, ngunit may sariling pastor, may sariling simbahan, may fellowship, may sariling doktrina, may sariling interpretasyon, at hindi kumikilala sa otoridad ng Santo Papa at ng simbahang Katoliko. Wala namang sariling Biblia, pero nakibasa lang sa Biblia ng simbahang Katoliko. Ito ay malinaw na hiwalay talaga sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. At yon ang simbahang Katoliko. Ayon sa kasaysayan, nilatag na natin kanina na ang Iglesia Katolika, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 16-18, at nagpatuloy sa Roman Catholic, mga kapatid, ang apostolic na ugnayan nito. Kaya,
Kung ang isang grupo ay humihiwalay sa otoridad at aral ng simbahang Katoliko, hindi maaaring sabihin na ito ay hindi isang denominasyon. Diba? Hindi sapat na sabihin, pareho lang tayong mga Kristiyano kung ang pundasyon ng otoridad ay sariling interpretasyon sa Biblia. Wala ng pagkakaiba ni Pastor Apollo Kibuloy na Bible alone. Ngunit sa aktual na kalagayan ngayon mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga grupong humihiwalay sa simbahang Katoliko. Kaya, hindi makatuwirang sabihin, hindi ito denominasyon. Kung ang istruktura at doktrina sa pananampalatayang Katoliko. Di ba? Tuloy natin. The Bible says, unless you cannot see the kingdom of heaven unless you are born again. So, born of the Spirit. So, ang kaibahan noon at sa ngayon. So, bago diyan kaibahan noon at sa ngayon, so sinabi ni dating Senador Manny Pacquiao na ang born again ay mababasa sa Biblia. Totoo. Mababasa talaga yan. Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Ang sinabi ni Jesus malibang ang isang tao ay ipinanganak muli, born again, diyan kinuha, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ngunit ang mas mahalaga mga kapatid, mas mahalagang tanong, ang pagbanggit ba sa salitang born again sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, sa Biblia ay nangangahulugan na anumang grupo na gumagamit sa pangalang born again ay otomatikong iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Dahil ang pagiging born again sa Biblia ay hindi pangalan ng sikta, kundi isang spiritual na realidad na pananaw na ipinaliwanag ng ating Panginoon Jesucristo na kailangang ipanganak sa tubig at sa espiritu, Juan Kapitulo 3, versikulo 5, para magiging tunay na born again. At sa simbahang itinatag, magiging kaanib sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ipanganak sa tubig at sa espiritu ay ganap ito sa pamamagitan ng sakramento ng binyag at sakramento ng kumpil. Sa sakramento ng binyag, nalinis mga kapatid ang kasalanang yung tinatawag na original sin. At muli kang ipinanganak. Ipinanganak bilang anak ng Diyos at nagiging bahagi sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo, mystical body of Christ. Ito ang simbahan. Ito ang makasaysayang paniniwala ng Kristyanismo mula pa noong unang siglo sa panahon ng mga apostol. Ang pagiging born again ay hindi batay sa pangalan ng samahan na itinatag lamang ng tao, kundi sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos ayon sa mga sakramento sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya malinaw ang punto. Hindi sapat na mabanggit sa Biblia ang salita, mga kapatid, para sabihin iyon ay pangalan sa itinatag na sikta, itinatag na iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Ang born again ay karanasan ng bagong kapanganakan sa pamamagitan sa tubig at sa espiritu. Tubig, binyag, espiritu, kumpel. Yun ang mga sakramento ng dalawang sakramento sa simbahan. Tunay na pagbagong kapanganakan, hindi ebidensya mga kapatid na dahil ang isang sikta ay gumagamit sa pangalan, ito ay tunay na. Di ba? So, ngayon, ang pagiging born again daw ay sumusunod kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kung ano yung nakasulat, no? Kung ano yung nakasulat sa Bible, sinusunod natin. Kasi baka ito yung palagi kong topic kung saan ako umaabot ng mga lugar. Yan. Dito muna tayo ayon sa kanyang pahayag mga kapatid na
sinusunod daw nila kung anuman ang mga nakasulat sa Bible. Ngunit, kung susuriin talaga natin, mabuti, mayroon pala nag-comment. May nag-comment sa isang uploaded. Sana makadebate kayo ni Manny Pacquiao sabi sa nag-comment. Maganda kung may debate talaga, may talakayan kaugnay diyan. Lalo na sa punto na sinabi niya ang kaibahan daw noon, ibig sabihin noong Katoliko pa siya. Sa ngayon, sumusunod sila kung ano ang nakasulat sa Biblia. Yun ang punto niya, mga kapatid. Pero, himay-himayin natin. Susuriin natin mabuti. Kung sinasabi ni dating Senador Manny Pacquiao na sila'y sumusunod kung ano man ang nakasulat sa Biblia, tandaan natin, ang aral ng mga born again, mga kapatid, meron silang 5 solas. 5 alone. Solas in Latin, alone. So mayroon silang 5 alone. Yung mga born again, yung mga protestanting aral. Ano ba yung 5 alones nila? Batay sa protestanting aral. Una, yung faith alone. Sola fide sa Latin. Meron silang Christ alone. Sa Latin, Solos Christus. Meron silang grace alone. Sa Latin, sola gratia. Meron silang scripture alone na sa Latin, sola scriptura. At meron silang glory to God alone na sa Latin, soli Deo gratia. Pero alam nyo ba itong 5 alone nila, 5 solas nila, hindi yan ni isa mababasa sa Biblia. Dahil kung sundin lang natin ang argumento na dapat mabasa sa Biblia, even the word Bible does not found in the Bible itself sa King James Version na ginagamit nila. So, hindi mababasa literal sa Biblia ang 5 alone nila. Ang tinatawag na 5 sulas. Paano ngayon? So, kung tunay na Bible alone sila, yung paninindigan nila, saan mismo mabasa sa Biblia ang terminong faith alone? Wala kayong mabasa diyan. Hindi buo at eksaktong doktrina yan. Bakit? Dahil kung tingnan natin, mga kapatid, sa James chapter 2 verse 24, napakalinaw ang sinabi, "A man is justified by works and not by faith alone." Tingnan niyo sa mga born again, James chapter 2 verse 24, napakalinaw yan. A man is justified by works and not by faith alone. Ibig sabihin, ang mismong pahayag, faith alone, mga kapatid, ay ginagamit sa Biblia hindi upang ituro ito, kundi upang itanggi ang ideyang pananampalataya lamang na hiwalay sa tamang gawa. Diba? So gayon din, ang konseptong Bible alone, sola scriptura, hindi rin yan mababasa sa Biblia. Walang talatang nagsasabi sa kasulatan na ang kasulatan lamang ang tanging batayan ng pananampalataya. Sa halip, kung tingnan natin ang 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, inuutusan ang mga Kristiyano noon pa man sa panahon ng mga apostol na panghawakan ang tradisyon na itinuturo sa salita man o sa sulat. So, kung ganoon, mga kapatid, paano natin masasabi na sinusunod lamang ang nakasulat sa Biblia kung ang mismong pundasyon sa teolohiya na mabasa sa Biblia dapat sundin? 2 Tesalonica 2.15, ang itinuturo sa salita man o sa sulat. So, ang 5 solas, 5 alone ng mga protestante, hindi yan tuwirang mababasa bilang opisyal na aral na nasa Biblia. Okay, tuloy natin si dating Senador Manny Pacquiao dito. Na lagi kong itinatopic yung true repentance, and then yung you claiming that you believe God or
just claiming that you believe God in the truth is you don't really believe God. Okay, yun. Palagi niyang pinapaksa, tinatalakay ang tunay na pagsisisi. Tama naman na laging banggitin yung tunay na pagsisisi. Sapagkat ito talaga ang napakahalagang bahagi ng pananampalataya. Pero ang tanong, ano ang kabuluhan mga kapatid sa tunay na pagsisisi kung ang tao ay inilayo mo sa tunay na iglesia? Dahil merong bahagi sa kanyang lecture na paano dumami daw ang sikta na itinatag ni Manny Pacquiao, nagpapakain siya. Sa susunod, tatalakayin natin. So, sa pagpapakain, doon dumami sila. 2,000 na ang mga kaanib dahil nagpapakain siya. So, balik natin. Ano ang kabuluhan sa tunay ng pagsisisi na ipinangaral kung ang mga tao ay inilayo niya mismo sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo at dadalhin sa siktang itinatag lamang ng tao? Pansinin niyo ang unang Juan 2:18-19. Sinabi ni San Juan, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay mananatili sana sila sa atin. Pero sa 18, sinabi diyan, nandito na ang mga antikristo. Ang tawag sa mga humihiwalay sa tunay na iglesia, mga antikristo daw. So, malinaw mga kapatid na ang humihiwalay sa tunay na iglesia ay hindi simpleng pagbabago lamang. Pagbabago lamang sa samahan. Ito ay may malalim na implikasyon ng espiritual dahil tinatawag silang antikristo. So, kung tunay na pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos, dapat itong isabuhay sa loob ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi sa labas, sa tunay na iglesia, mga kapatid. Sapagkat ang simbahan, ang haligi at suhay ng katotohanan, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. So ang tanong, kung ang paghihiwalay sa tunay na iglesia ay seryosong usapin ayon sa Biblia, unang Juan 2:18 tinatawag na Antikristo, makatarungan bang hikayatin ang mga tao na umalis at lumipat sa isang siktang itinatag lamang ng tao, mga kapatid? Okay, tuloy natin. Si Manny dito. So marami kasi mga tao na they are claiming that they believe God, but by their action, hindi naman talaga totoo. Pag tinatanong ako, anong religion mo ngayon? I'm a Christ believer. I'm a Christ believer. Okay, dito muna. Pag tinatanong daw umano si Manny Pacquiao, ano ang relihiyon mo? Ang kanyang sagot, I am Christ believer. Ngunit, may ilang punto dito mga kapatid na kailangang linawin. Una, sa turo ng maraming grupong born again, sinasabi nilang ang pagiging born again ay hindi umano ito relihiyon, kundi isang personal relationship with Jesus Christ. So kung ganoon, bakit kapag tinatanong siya sa relihiyon ay hindi tuwirang gamitin kung anong iglesyang kinabilangan niya, di ba? Ang pagsagot na Christ believer ay tila pag-iwas iyan sa pag-iwas na tukuyin kung anong konkretong samahan na panrelihiyon. Ikalawa, ayon sa Biblia, ang pananampalataya ng mga apostol ay hindi hiwalay sa isang organisadong iglesia. Meron silang relihiyon. Asan mabasa na merong relihiyon ang mga apostol? Ito, 1 Timothy chapter 3 verse 16, New Revised Standard Version.
Without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, seen by angels. So napansin ninyo diyan mga kapatid, may ginagamit niya, our religion. So, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang simbahan haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saliga ng katotohanan. Ipinakita dito mga kapatid na may nakikitang iglesia na siyang haligi at saliga ng katotohanan. Hindi lamang isang personal na paniniwala at sariling interpretasyon sa Biblia. Di ba? So, walang mabasa sa Biblia na hindi kailangan ang relihiyon dahil karamihan sa mga born again, hindi daw kailangan ang relihiyon o yung organisadong iglesia. Sa halip, makikita natin mga kapatid na ang unang mga Kristiyano ay nabinyagan, nagtitipon, sumusunod sa mga apostol at kabilang sa isang katawan, Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 5. Kaya ang pahayag na Christ believer lang ako ay maaaring maganda pakinggan, ngunit sa konteksto ng Biblia, ang tunay na pagiging pananampalataya kay Kristo ay nakaakibat ito sa pagiging kabahagi sa iglesyang kanyang itinatag na may malinaw na aral at malinaw na pamamahala. Di ba? Okay, tuloy natin si Manny. Because many people right now, the relationship, wala na sa Panginoon, kundi nandoon sa religion. Imagine, bakit ko masabi na ang relasyon ng isang tao ngayon, maraming mga tao, ang relasyon nila ay nasa religion, wala sa Panginoon. O yan, dito na lumitaw na di na kailangan ang relihiyon dahil ang relihiyon, maraming tao daw, ang kanilang relasyon nasa relihiyon, ngunit wala sa Panginoon. Misguided talaga ito. Napahayag. Bakit? Diba? Una, alam kaya niya kung ano ang kahulugan ng relihiyon? Alam kaya ni Manny na ang relihiyon ay nagmula sa Latin relegare, na ang ibig sabihin, to bind again. Ibig sabihin, pagbubuklod muli. Ibig sabihin, ito ay muling pakipag-ugnayan o pakipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Relasyon yan. Kung gayon, ang relihiyon sa tunay na diwa, mga kapatid, ay hindi lamang ito organisasyon o sekta, kundi isang ugnayan ng tao sa Diyos. So, hindi maaaring paghiwalayin mo ang relihiyon at relasyon. Dahil ang relihiyon mismo ay daan upang maitatag at mananatili ang tamang relasyon mo sa Panginoon. Diba? So, ang problema ay yung born again, ayaw nila ng relihiyon. So kung ayaw nila ng relihiyon, di pala sila kasama ng mga apostol. Bakit? Balikan natin. Bakit ang mga apostol meron silang relihiyon? 1 Timothy chapter 3 verse 16. At ang mga born again, wala daw umanong relihiyon. So ang problema ay hindi sa relihiyon mismo, kundi kung paano ito isinabuhay. Sapagkat kahit sabihin ng isang tao na siya ay may personal na relationship sa ating Panginoon Jesucristo, ngunit hiwalay naman siya sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, paano magiging ganap ang ugnayan kung tinatalikuran niya ang tunay na pananampalataya? Ang iglesia na katawan ng ating Panginoon Jesucristo, Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo at ang iglesia ay ang kanyang katawan. So kung tinatalikuran mo ang katawan, tinanggap mo ang ulo, anong resulta? Di ba parang manananggal, ulo lang, wala ng katawan? So sa huli mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang salita o titulo. Ito ay dapat nakaugat talaga sa katotohanan.
at isabuhay sa loob ng iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, hindi tama na ang pahayag, hindi kailangan yung relihiyon. Yun kadalasan talaga ang mapakinggan natin sa mga born again. At nakita niyo naman, no, ito, lumitaw na sa pahayag ni Manny. Hindi naman talaga totoo. Pag tinatanong ako, anong religion mo ngayon? I'm a Christ believer. I'm a Christ believer. Amen. Because many people right now, the relationship, wala na sa Panginoon, kundi nandoon sa religion. Imagine, bakit ko masabi na ang relasyon ng isang tao ngayon, maraming mga tao, ang relasyon nila ay nasa religion, wala sa Panginoon. Kasi minsan, maganda ako ng Bible study, ini-invite ko yung mga, iba-iba, wala akong pinipili, ini-invite ng Bible study. Pag invite ko ng Bible study, may mga nagsasabi, ay, ayaw ko kasi Catholic ako eh. Ayan. Sa Jinsan, attention sa Jinsan, nagtatag kasi si Manny ng iglesia doon sa Jinsan, mga kapatid. No? Yan, balikan natin. Ayaw talaga ng mga born again yung relihiyon. Pero napakalinaw naman ang mabasa sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito, without any doubt, the mystery of our religion is great. So napansin ninyo mga kapatid, unang Timoteo 3:16, malinaw ang sinabi, without any doubt, the mystery of our religion is great. So ngayon, tuloy pagbasa, he was revealed in flesh, vindicated in spirit, seen by angels, proclaimed among Gentiles, believed and throughout the world, take him up in glory. So napansin nyo ang salitang our religion? So ibig sabihin, may tinutukoy ang mga apostolis na organisadong pananampalataya ang mga apostol mismo. Hindi ito personal, mga kapatid, o kanya-kanyang interpretasyon lamang sa Biblia. May iisang misteryo ng pananampalataya, iisang ipahayag, aral tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Di ba? So, ang tunay na Kristyanismo ay hindi simpleng I and Jesus only. Ito ay may aral, may doktrina, may namumuno, ibig sabihin apostolic authority. May mga sakramento, organisadong iglesia. Kaya kung ang isang grupo ay nagsasabing hindi mahalaga ang relihiyon o ang organisadong iglesia, paano nila maipaliwanag ang salitang our religion sa 1 Timothy chapter 3 verse 16? Ang tanong ngayon, kung ang mga apostol ay may relihiyon, sino ngayon ang nagpapatuloy sa relihiyong pananampalatayang galing sa mga apostol? Kung ang born again, ayaw talaga nila tanggapin ang relihiyon. So, kung para ni dating Senador Manny Pacquiao, mga kapatid, ay hindi kailangan ang relihiyon para maligtas ang tao, paano ipaliwanag ang sinabi kung gamitin natin itong salin na ito, mga kapatid? Ito, Bible in Basic English. Ito mabasa natin. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? So napansin niyo ba? Unang Pedro 4:18. So maliwanag. Sa talatang ito, mga kapatid, iniugnay ang man without religion sa sinner. Ibig sabihin, hindi itinuturing ng kasulatan na isang maliit na bagay ang pagkakaroon ng tunay na pananampalataya o relihiyon na may kaugnayan sa organisadong pagsamba sa tamang doktrina, mga kapatid. So kung gayon,
Kung sasabihin ng isang tao na hindi mahalaga ang relihiyon, taliwas ito sa diwa sa nakasulat sa binasa natin mga kapatid, na nagbibigay diin sa pagkakaroon ng tunay na relihiyon at tunay na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo ng kaniyang itinatag na iglesia. Hindi sapat sabihin, naniniwala ako kay Kristo. Ayon sa Biblia, may binanggit talaga na relihiyon. At may mga makasalanan at may mga walang relihiyon. Batay sa binasa natin, parihong mapanganib mga kapatid sa paghukom. Kaya ang tanong, kung hindi mahalaga ang relihiyon, bakit ito tahasang binanggit sa kasulatan bilang may kinalaman sa kaligtasan ng tao? Di ba? Kaya i-share ninyo ito dahil dumami na itong mga born again at sa kanilang pagdami, allergic sila sa relihiyon mga kapatid. Napaka-allergic nila sa relihiyon. Sabi ni Regina Vilma Baloyo, nice explanation bro Wendell. Salamat kapatid sa lahat ng mga nagsusubaybay sa ating live streaming. I am